To my mind, that's part of how democracy works here in the Philippines, ano? It's a carrot and stick. Pag hindi kayang suhulan na kakasuhan, ganun yung nangyayari dito sa Pilipinas. Attorney, mayong buntag si Admar po ito. Meron po bang posibleng kaso na kaharapin or paglabag na ginawa sakali man pong mapatunayan? Kasi meron na pong una, nagbanggit nito si Senador Amy Marcos, yung pinipressure, tinatakot, posibleng kasuhan, kung hindi babaliktad. Si Senador Marcoleta, nagsabi rin nito. Si Senador Jinggoy Estrada mismo, no, nagpahayag pero sabi pa niya, abangan ng susunod na kabanata, no, sa detalye doon sa pagpe-pressure sa kanya. Lagi din itong sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Meron ba posibleng paglabag kung sakaling mapatunayan po na merong ganitong nangyayari, though kanila pong itinatanggi sa kabilang panig po, attorney, na may pagpe-pressure, pananakot, attorney? To my mind, that's part of how democracy works here in the Philippines, ano? It's a carrot and stick. Pag hindi kayang suhulan na kakasuhan, ganun yung nangyayari dito sa Pilipinas. Sad to say, that's the reality here in our Philippine politics. So yun po ang nangyayari sa ngayon. Kaya I repeat, I commend the principled position of those senators who have stood their ground, notwithstanding the pressure applied on them. Opo. Sakali naman po na hindi ituloy ng mga unang mga pagbabanta o pahayag na may kasong kakaharapin or kakasuhan, itong si Senador Chis Escudero, ganun din si Senador Joel Villanueva, kasi nagre-resurface ulit yung mga videos ng ombudsman last May na within 2 weeks daw. After nito, masasampahan na ng kaso itong si Senador Joel Villanueva, pero hanggang ngayon wala pa tayong naririnig sa update po nito, attorney. Ano po kaya yung magiging ano nito? Dapat maging tugon ng ating mga kababayan hinggil sa mga ganitong usapin. Mas mabuti siguro kagaya niyo na sa media tutukan niyo ito, yung salita ni Ombudsman Rimulya na kakasuhan and make accountable those people involved in the flood control. Napasama yung dalawang pangalan na lumipat na sa Mayorya, might as well ask him what happened. No? All those promises on the basis of why they changed their mind could also, change however way and for whatever reason. So kung makasuhan man sila, baka magsisisi sila kung bakit lumipat sila sa kabila. Opo. Kung kakasuhan sila. Yun Opo. ang ano doon. Because that was purportedly the consideration or the proposal as regards the change of mind. Opo. Sa issue naman po sa ICC, meron pong pahayag si Congressman Pulong Duterte na meron daw siyang reliable source na nagsasabi na meron na daw warrant of arrest laban kay Senador Bongo, at sabi naman ng mga taga-gobyerno, wala daw. Narinig na natin itong ganitong kwento rin nung panahon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, lalo na meron na palang mga confidential na klase, pwedeng isekreto, pero meron na pala. Attorney, sa inyo pong pagkakaalam, meron din po ba kayong nalalaman na meron ng arrest warrant laban kay Senador Bongo? May narinig po, I'm sorry, nag-echo. Sige Is po, that go ahead po, okay? sir. Opo. We also receive similar information as regards an ICC warrant on Senator Bongo, but there has been no confirmation until now. And that includes two others doon sa nakasamang kaso sa ICC sa kasalukuyan. Ano? But I'd like to speak about Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo, uh, insofar as the relevant period stated in the complaint against Mayor Rudy Duterte, during the time Mayor Rudy was mayor, si Senator Bongo was his executive assistant. Hindi po siya kasama sa
sa plano or sa pag-execute kung anong man yung mga polisiya na nasa panahon na nasa Davao nung panahon na mayor pa si Mayor Rudy. And when Mayor Rudy became president in 2016, ganun din for a short time, he was what they call special assistant to the president. He may be privy to certain information, but definitely, given his position, he's not part of those who would take part in the deliberation on policy of government. Uh, so, yun po ang nakapagtataka sa akin kung bakit isinali pa si Senator Bongo dito sa kaso na nakabinbin sa Dahig. Opo. And dito po sa usapin naman na sakaling halimbawa, kasi wala pang nilalabas din po na desisyon ang Korte Suprema po dito. Attorney, nakikita niyo pong hinog na kasi ito'y inilapit na sa Korte Suprema ninyo para po kay Senador Bato de la Rosa, this time ngayon naman kay Senador Bongo. Napapanahon na ba na maglabas talaga ng desisyon once and for all ang Korte Suprema ukol dito para hindi na muli magkaroon ng ganitong gulo gagaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte, kay Senador Bato de la Rosa, and this time kay Senador Bongo? I fully agree with that observation, ano? Kasi ang makakatugon in a very clear and decisive manner on how this issue is supposed to be addressed is the Supreme Court, because the issue is now before the Supreme Court. We all know that the Philippines have withdrawn from the ICC, from the Rome Statute, which created the ICC, as early as March of 2019. Patagal na po yan. At hindi po natin maintindihan kung bakit hanggang ngayon ang gobyerno ng Pilipinas is still cooperating with the ICC. And having said that, ito yung gusto kong sabihin. Kasi ang narrative na sinasabi nila na kung may darating daw, kung tama yung nabasa ko patungkol sa statement ng DLG, susundin lang nila yung pagpapatupad ng batas kung may warrant. At the way I understand it is, hindi naman nila sinusunod daw yung ICC, pero kung may request ang Interpol, gawin nila yung nararapat na cooperation with Interpol. Having said that, pwede kong ipalutang na lang itong napasok sa isip ko kasi na about yesterday or 2 days ago, President Marcos invited Russian President Vladimir Putin to the Philippines this November. And he's inviting the Russian president as an official guest of the government of the Philippines. Alam natin si President Putin is a standing ICC warrant. Ano kaya ang gagawin ni President Bongbong Marcos patungkol dito sa usaping ICC warrant against President Putin?